Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong tungkol sa West Philippine Sea. Kasi marami na po tayong nakalap ng mga balita, so it's about time na magkaroon naman tayo ng opinion at reaction dito po sa nangyayari sa ating West Philippine Sea. So konti lang naman po to, mostly mga videos from our legitimate source, yung PTV, saka UNTV. Doon lang po tayo nangunguha ng videos, no? Kasi hindi naman po sila nagka-copyright, napakabait po nila. Pero bago po tayo magpatuloy, tayo po ay magpapasalamat at magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nag-like and share ng ating mga videos, sa mga nag-share ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks, at ganun din po sa mga nag-purchase ng ating mga merch, no? Diyan po sa ating online store. Yung link po para dun sa online store nandiyan po sa description ng bawat video natin, no? Again, thank you and God bless you all. So unahin po natin mga kababayan itong video from UNTV na kung saan maalala ninyo na naiulat na gumagamit po ng cyanide itong China at Vietnam diyan sa ating West Philippine Sea. No, na-i-vlog na po natin yan. Nakita nyo yung destruction ng cyanide, hindi lang po sa mga isda, no, na ang liliit nga daw po, hindi na lumalaki kasi nalalason sila eh. Kundi doon na rin po sa ating mga reefs or corals, nabibleaching po sila, no? Tayo nga po, kinekwentuhan tayo ng kaibigan natin diyan sa Palawan na yung long-term effect, long-term effect ng cyanide na yan, nagkakaroon ng yung bleaching, nasisira yung corals, napipade. Panoorin nyo po yung isa nating video dyan, no? Nandyan po, binalita po yan eh, no? Ito naman ngayon ang gagawin ng DOJ, no? Sabi po dito, ang titulo ng video ito, na almost 1 minute and 10 seconds, DOJ tutulong sa pangangalap ng ebidensya hinggil sa umano'y cyanide fishing sa West Philippine Sea. Ito po, panoorin natin once again. Maraming salamat po, UNTV. Okay? Inihayag ng Department of Justice o DOJ na tutulong sila sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan sa pangangalap ng ebidensya kaugnay sa umunay cyanide fishing ng mga mangingisdang Chinese at Vietnamese sa West Philippine Sea tulad sa Bajo de Masinloc. Ayon sa DOJ, kinakailangan ng mga ebidensya upang mas maging malakas ang kaso na posibleng ihain ng Pilipinas. Ayon sa DOJ, bilang pangunahing law agency ng gobyerno, sila ay aktibong kasama sa nagpapatuloy na legal action ng Pilipinas laban sa China tulad ng grounding ng Chinese Coast Guard vessels malapit sa Rozul Reef at Escoda Shoal na nagresulta sa pagkasira ng coral ecosystem. Pinag-aaralan na rin ng DOJ ang legal remedies sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa mga marine scientists at paghingi ng payo sa mga international law expert. So yan po mga kababayan, ano, nakita nyo? At talagang desidido po tayo na mag-file ng kaso against China o probably kasama ang Vietnam dyan. Kasi yan po ang first-hand account ng ating mga mangingisda dyan po sa West Philippine Sea, dyan na rin sa Bajo de Masinloc. Yan po ang sinasabi nila. No? At sabi rin ng ating Pangulong Marcos na if the evidence are strong enough, no, we will file a case. Oh, di ba? Tama. Pero si Tamilmil, Hong Choyla, di ba? No comment. It will be given on, ano ba yun? Sa tamang panahon, on the proper time. Pag ako ay kakandidato na sa 2028. Pigilan po nating magmura, no? Ayun po yung mga isa sa mga request ng ating mga nanunood sa atin. Hanggang possible ay bawasan natin ang mga foul languages. Pero pasensya na rin pag medyo makaka-ater tayo ng pangilan-ngilan, ano? Ating pong itatry. But no promises. O eto pa, PTV naman mga kababayan. O ito po, ito matindi, no? Ito yung 20,000 mga kababayan na
ektarya na sinira ng China. Ha? Mamaya, papaano natin. Panood ko muna sa inyo yung video. At kung may karagdagan pang mga impormasyon, babasahin ko na lang. No? Ang ano po nito, ektaryang bahura sa loob ng West Philippine Sea na pinsala kasunod umano'y ng dredging, landfill at yon. Okay, this is 2 minutes and 41 seconds video. Panoorin po natin. Ekta-ektarya mga bahura sa loob ng West Philippine Sea ang napinsala kasunod ng dredging, landfill at pag-harvest ng giant clam ng China. Yan ang ulat ni Joshua Garcia. Ibinahagi ng Center for Strategic and International Studies o CSIS ang mga nakitang pinsala sa West Philippine Sea matapos ang kanilang isinagawang pag-aaral gamit ang commercial satellite imagery sa ilalim ng kanilang Asia Maritime Transparency Initiative o AMTI. Ayon sa kanilang datos, kasalukuyan nasa mahigit 20,000 acres ang bahura ang napinsala bunsod ng dredging at landfill. Gayun din ang giant clam harvesting na ginagawa ng China sa karagatan. Apektado ang mga coral at mga isda sa Rosal Reef dahil din sa residual sediment na dulot ng paghukay. Ayon kay Gregory Pauling, Director ng CSIS, Southeast Asia Program and AMTI, walang epekto kung pisikal lamang napipigilan ang mga Chinese militia sa kanilang mga aktibidad sa West Philippine Sea, katulad ng dredging at giant clam harvesting. The only way to stop this is to convince Beijing to stop it. Any effort to physically prevent this is going to be hopeless. They've got a lot more boats than everybody else combined, and it's a lot of ocean to try to cover. Dagdag pa ni Pauling, isa rin sa nakita nila paraan ay ang magkaisa ang mga bansa partikular na sa Southeast Asia sa pagkalap ng sapat na ebidensya na magpapatunay ng mga aktibidad ng China na sumisira sa marine life sa West Philippine Sea. We need to see an international coalition starting in Southeast Asia, led by the claimants, to better survey this damage, account for it, hopefully negotiate some joint marine scientific research and fisheries management regimes among the Southeast Asian claimants, invite China to join. China will probably say no, but then that further damages China's credibility, because why wouldn't China want to save coral reefs? Hindi na nagbigay ng komento ang CSIS pagdating naman sa usapin ng sinasabing cyanide fishing ng Chinese fishermen sa Bajo de Masinloc. Pero matatandaang nagbitaw na ng ultimatum si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na handang maghain ng reklamo ang Pilipinas oras na may makitang legal na basihan hinggil sa report ng BFAR na gumamit umano ng cyanide ang mga Chinong mangingisda sa Scarborough Shoal. Dahilan umano para hindi na makapangisda ang mga Pilipino roon. I do know that there are cases of cyanide fishing before, even here in the Philippines. But I think the reason that it has become more alarming is that it has become more prevalent. Kaya yun ang inaalala natin. If we feel that there is enough ground to do so, we will. Joshua Garcia para sa Pambansang TV sa Bago, Pilipinas. So yan po, no, mga kababayan, no? Amerikano ba yun nag-report, no? Base sa kanilang pag-aaral. Ang laki niyan. 20,000, o actually, diyan po sa report ng ABS-CBN, no? Sabi diyan, no? China destroyed at least 21,000 acres of coral reefs. So paano pamalan? Yun, dredging, no? Yung katantarantaduhan, pati yung pag-harvest ng giant clams. Naalala nyo, di ba nabalita yan? Ibinaon nila sa mga lupa dyan sa Palawan. Ang sarap tirisin ng mga kukote ng mga yan, mga kababayan. Nakakahiya, oh. No? Biruin nyo, ang laking ginagawang kagaguhan sa ating West Philippine Sea. Tapos kinukuha pa yung mga giant clams. Kasi ang sabi nung friend natin dyan sa Palawan, yan palang giant clams na yan, ginagawa daw nilang medisina. Hindi naman kanila yan eh. Ba't kayo dyan mag-harvest? Doon kayo mag-harvest sa karagatan ninyo. Doon nyo sirain yung inyong bahura dyan o yung inyong corals. Grabe, 21,000 or 20,000. Grabe mga kababayan, mga hinayupak talaga. No? Sana lang tamaan kayo ng kidlat dyan, nakakaasar. Diba? O, ito pa, mga kababayan. Basahin muna natin sa Manila Bulletin after na mabalita yun ng CIA, nung foreigner. Anong sabi lang ng China? Siyempre, aangal sila dyan pa kasi another kasamaan na naman sa kanila, mga bad image na naman. Ano sabi?
China rejects report that Chinese activities damaged 21 acres of RIP in SCS. O tandaan nyo, sinasabi natin ito. Sino ba namang magnanakaw o mga tiwali ang aamin sa kanilang kasamaan? Di ba? Siyempre pabubulaanan nila yan. Di ba? Ang tanong, alam ba talaga nilang ginagawa ng mga fisherman nila o may alam talaga sila? Ano ba talaga? Ipinag-uutos nyo ba yan? Di ba? Ito po ang sabi ng China, mga kababayan. Instead, China said that it's just always attached great importance to the protection of ecological environment of the Nansha Island and reefs and their adjacent water, as well as carried out environmental protection and monitoring work in accordance with domestic and international law. You're right. Di po ba? Mga gunggong pala kayo. Sarili nyo ngang kalikasan, binababoy nyo ng husto eh. Kung sa inyo pala yan, bakit napapatunayan na kayo ang gumagawa niya? Na yun, may mga report, yung international studies, mga gunggong pala kayo eh. Di ba? Mga mga sinungaling talaga, mga kababayan. Eto pa. Ngayon, sinasabi ng China, mga kababayan, na tinaboy daw nila, no? Na iginigit nila, na itinaboy nila yung ating BIFAR papunta ng Scarborough Shoal. Eto, papanood ko tong video na ito sa UNTV. Umano'y pagtaboy ng China sa BIFAR vessel sa West Philippine Sea, inaccurate ayon sa Philippine Coast Guard. Ayan. Kasi sinasabi dito ng Chinese Coast Guard, ito sabi ni Gan Yu, si Gan Yu na naman, no? That yung BRP Datu Sanday supposedly ignores China's discussion and warnings and insisted on intruding into the shoal's water on Thursday and Friday. Ayan, yun yung gamit ng BIFAR. Even though multiple warnings were ineffective, the CCG took necessary measures such as forcing the Philippine ship out of custody and controlling the route to drive it away in accordance with the law. We urge the Philippines to immediately stop its infringement and reserve the right to take further control actions. China has indisputable sovereignty over Scarborough Shoal and its adjacent waters. Indisputable sovereignty? Nasaan ang patunay? Talo nga kayo, ulit-ulitin natin, talo nga kayo sa 2016 arbitral ruling, tapos sasabihin nyo, indisputable sovereignty. Ano ang claim nila? Historical rights. Binasura po. Binasura yung historical claim nila at yung kanilang 9-dash line dati. So therefore wala sila talagang claim, mga kababayan. Dito sa balita ng UNTV, pakinggan nyo po, 1-minute video. Inaccurate o hindi tugma ang sinasabi ng China na itinaboy nila mula sa Scarborough Shoal ang barko ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR sa inilabas na pahayag ni Philippine Coast Guard. Spokesperson for the West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, sinabi nito na patuloy na nagpapatrolya ang BRP Datu Sanday sa Baho de Masinloc. Aktibong sinisiguro ng BIFAR vessel ang seguridad ng mga mangingisdang Pilipino sa lugar. Sinabi ng Chinese State Television na itinaboy ng Coast Guard ng China ang isang BIFAR vessel na sinabi nitong illegally intruded o illegal na pumasok sa lugar katabi ng Wangyan daw na sinasabi nilang bahagi ng kanilang teritoryo. Ayan po, no, mga kababayan, maliwanag, no? Ginigiit nila, no? Pero ang sabi ng Coast Guard, inaccurate. Inaccurate kayo. Wala kayong hindi kayo totoo diyan, di ba, mga kababayan? Talagang papalagan sila ni Tariela. Di po ba? Ayan po, mga kababayan, At meron pa dito ulit, ang sabi na naman dito sa balita ng GMA News Online, instead na sinasabi nila kanina na tinaboy daw nila, ngayon naman, they try to block. Binablock naman nila ulit yung BRP Datu Sanday papunta ng Baho de Masinloc. Ano ba talaga? Tinaboy, binlock o ano? China again tries to block PH vessel on resupply mission to Baho de Masinloc. Ayan, diba? Mga gunggong talaga eh. Yung, alam niyo yung Coast Guard ship na 3105, yan palagi yan. Aktibo siya dyan eh. Dapat talaga yan. Bungguin na lang. Ako, bungguin ko eh. Ako lang yun ha. Ito po, panoorin natin ito. Mahaba-haba po ito. Almost 7 minutes itong balita sa PTV.
I think this is a full account. Maganda to mga kababayan, pagpasensyahan nyo na ha. Ito po. Muli na namang nagkagirian sa Baho de Masinloc ang mga barko ng China at ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Pero hindi nagpatinag ang ating puwersa, makapaghatid lang ng tulong sa mga mangingisdang Pinoy doon. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Eksakto alauna ng hapon nitong Pebrero 21 nang maglayag ang BRP Datu Sanday patungong Baho de Masinloc para sa ikalawang humanitarian and support mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ngayong taon. Layon pa rin itong maghatid ng tulong sa mga Pilipinong mangingisda doon. 18 oras ang target na biyahe ng barko. Pero tulad ng mga naunang misyon, hindi nakaligtas sa naglalakihang barko ng China ang Datu Sanday, kung saan lulan ang news team kasama ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at BFAR. Unang lumitaw ang People's Liberation Army Navy Plan ng China alas 11 ng gabi na may layong 17 nautical miles mula sa barko ng BFAR. Agad rin silang nag-radio challenge. Pero di lang ito basta-basta barko ng China, kundi isa umanong barkong pandigma. Kasabay naman ng pagputok ng umaga, ang pagsulpot ng China Coast Guard na may bound number 3105. Makalipas ang ilang oras, sunod-sunod na ring nagsisilputan ang ilan pang Chinese militia vessels. Binuntutan na ang barko ng BFAR hanggang sa marating namin ang bukana ng Baho de Masinloc. Pasado alas 8 ng umaga nang muling makatanggap ng radio challenge ang aming barko. Sa pagkakataong ito, mula naman sa Chinese Coast Guard, agad itong sinundan ng mapanganib na maniobra para harangin ang BRP Datu Sanday. Sa pinakaunang pagkakataon, sumali din sa pagharang ang isang Chinese fishing vessel. Naglagay din ng floating barriers ang mga barko ng China. The Philippine Coast Guard was able to monitor the activities of the Chinese Coast Guard noong February 22, umaga, around 7 a.m. that the Chinese Coast Guard is once again placing the barrier dito sa bunganga ng Baho de Masinloc. Nasa bungad na sana tayo ng Baho de Masinloc pero hindi tayo makadiretso sa loob dahil paulit-ulit na tayong iniikutan ng China Coast Guard na ito na may bound number 3105. So hindi tayo makadiretso sa loob ng Baho de Masinloc. At dumami na rin yung Chinese militia vessel na nakapalibot sa atin kanina. Nasa 6 lamang na barko lahat pero ngayon mapapansin natin na talagang mas dumami na sila at mas lumalapit na sila sa barko na ating sinasakyan. 4 na oras nakipagpatintero ang barko ng BFAR pero hindi nagpatinag ang mas maliit na barko ng Pilipinas. Matagumpay nitong naihatid ang ayuda at nakalapit ng 200 metro mula sa mismong bahura ng Baho de Masinloc. Mga kaway mula sa mga mangingisdang Pinoy ang sumalubong sa barko na aming sinasakyan. Agad ding sinimulan ang pamamahagi ng ayuda. Pero sa kasagsagan ng pamimigay ng krudo ay sumulpot ang isang Chinese rib at inusisa ang ginagawa ng mga tauhan ng BFAR. Nilapitan din nito ang isang mother boat ng Filipino fishing vessel. Masaya ang mga mangingisdang Pinoy sa pagpapakita ng PCG at BFAR sa Baho de Masinloc. Kaya nga po na kami nagpapasalamat kami kasi po yung ito pong lugar na to hindi po napapabayaan ng BFAR ng lugar po natin na hindi po mag-ari yung China. Kaya po nagpapasalamat kami na kahit kami lang po yung mangingisda dito na pupunta po yung BFAR dito, nagpapalakas loob sa amin na makapangisda pa po kami dito. Sir, malaking bagay yun sir para yung karapatan natin sir dito sir para mag-isa talaga sa akin to sir. Sa ikalawang araw ng misyon, tuloy pa rin sa pagbabantay ang mga barko ng China. Nagpalipad din sila ng isang helicopter mula sa kanilang warship. Sa pinakapambihirang pagkakataon nga sa tulong ng Philippine Coast Guard at ng BFAR, nakatapag ako mismo dito sa bahagi ng bahura sa Baho de Masinloc. Isa ito sa mahigpit na binabantayan ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard at yung mga mangingisda dito ay hindi basta-basta nakakalapit dito dahil kwento nila sa tuwing lumalapit sa sila dito ay sinusundan sila at pilit silang hindi natatuloy ng mga tauhan ng Chinese Coast Guard. Napakaganda. 44 na mother boat ng mga mangingisdang Pinoy ang nakatanggap ng mahigit 40 tonelada ng gasolina na dala ng BFAR. Matapos ang matagumpay na misyon,
Oras na para bumalik sa Port of Kapinpin sa Bataan ang aming sinasakyan. Ang buong akala ko, titigil sa panggigit-git ang mga sasakyan ng China. Pero hindi pala. Muli na namang nagsagawa ng dangerous maneuver ang tatlong Chinese militia at ang CCG na may bound number 3105. Umabot pa sa pagkakataong nasa 20 metro na lang ang layo ng isang barko nila sa BRP Datu Sanday. Ang mga barko ng China nakapwesto sa harap, gilid at likod ng barko ng Pilipinas. Patuloy naman ang pag-iwas ng aming sasakyan para mapigilan ang tiyak na panganib. Nanindigan naman ang PCG na magpapatuloy ang pag-iikot nila sa Baho de Masinloc sa kabila ng pangharas ng China. Kami po sa hanay ng Philippine Coast Guard at ng DFAR ay nananatiling committed para tuparin ang pag-uutos ng ating Pangulong Bongbong Marcos na siguraduhin natin na we're going to maintain our presence in Baho de Masinloc. The primary objective of the rotational deployment of both BFAR and Philippine Coast Guard in Baho de Masinloc is to ensure na mapoprotektahan natin ang karapatan ng ating mga Pilipinong mangingisda. At pangalawa dito ay makapagbigay tayo ng ayuda. Para sa mga mangingisdang Pinoy na ang kabuhayan ay nandito sa Baho de Masinloc, malaking bagay daw ang ginagawang rotational deployment ng Philippine Coast Guard at ng BFAR dahil nararamdaman nila ang tulong ng gobyerno. Nagkakaroon din daw sila ng dagdag na lakas ng loob para malayang makapangisda sa lugar na pagmamayari ng Pilipinas na pilit na inaangkin ng China. Kasabay nito ay umaasa ang mga mangingisda dito na darating yung isang araw na hindi na nila problemahin pa ang presensya ng mga naglalakihang barko ng China na binabantayan ang bawat kilos nila. Mula dito sa West Philippine Sea, Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. O yan po mga kababayan, nakita nyo ang kagaguhan nitong mga to, itong lalo na tong PLA ng China at yung 3105. Yan yan yung palagi yan Tapos biglang magsusulputan na yung kanilang mga Chinese militia vessels. Kita nyo yun? Naglalakihan. Ang lalaki nila. Saka mga kababayan, ang daming gasolina nitong mga gunggong na ito, Hindi nawawalan ng gasolina. Siguro yan na lang lahat ang binibili nila kaysa pakain nila sa mga citizen nila Yung mga citizen nila nandito sa south border, gustong mag-cross, Gustong mag-seek ng asylum dito. Kasi sabi nila, yung wala kaming makitang trabaho doon sa bansa namin. Tingnan nyo nga, Diba? Hindi na ubusan ng gasolina yung mga barko ninyo. Yun na lang ba? Instead na ipakain sa inyo, binibili ng gasolina, panghaharas, pangbubuli sa amin. Pero hindi po nagpatinag yung ating BFAR at Coast Guard. Saludo. Pero next time po, tapatan nyo naman yung laki ng barko ng mga yan. Di ba, Pangulong Bongbong, lakihan mo naman yung ng Coast Guard natin. Di ba, tapatan nyo rin yung mga Chinese militia. Gawa rin kayo ng mga militia vessels natin. Pantapat. Puta, Kakaawa naman. Kawawa yung driver nung sasakyan nating BFAR at PCG, Biruin nyo, harap, likod, tagiliran, binantayan, iniipit. Ano kayong gagawin natin dyan, Nakakaasar na mga kababayan. Pero at least yan, matagumpay po. Nabigyan po ng probisyon yung ating mga mangingisda. At narinig nyo rin yung ibang na interview, malaking tulong ang presensya ng BFAR at PCG. Kasi nga po, sinasabi nila, kung may presensya ng BFAR at PCG doon, dyan sa ating mga bahura, sa ating mga shoal, nandun ang mga mangingisda, ang atensyon ng Coast Guard ng China at mga militia vessels nandun sa ating BFAR. O di malaya silang nakakapangisda. Ganun sana. So, at least pinag-utos rin ng Pangulo na 24-hour rotation sila. Hindi na tulad nung nangyari dati na napalautan sila ng mga Chekwa. At biruin nyo meron pang pumuntang Coast Guard doon. Tinicheck kung anong ginagawa. Kasi duda sila Akala nila magtatayo tayo ng struktura sa Baho de Masinloc. Mga gunggong kasi sila gawain nila yon. Kung ako kay Pangulong Bongbong Marcos, sadsadan mo na rin ng barko yan. Kung hindi lang siguro natanggal si ERAP na-impeach, siguro lahat ng ating mga shoals dyan, sinadsara na ni ERAP Diba? Ganun pala yung plano Sinabi ni Orly Mercado Kung hindi lang natanggal si ERAP, lalo sigurong magngit-ngit ang China.
Andun na tulad ng BRP Sierra Madre, nasa Ayungin. Di sana kung nagpatuloy sa ERAP, lahat ng ano natin dyan sa West Philippine Sea, may mga barko sana na nakatambay. Hindi na mahirapan, di ba? O, yun lang po mga kababayan, pagpasensya nyo na, mangangalap pa tayo ng marami dyan. O, kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below. And don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.